pagbabago. Hindi basta-basta, ma'am, yung kagaya mo, babae, una sa lahat, saka yung babanggain mo, hindi basta-basta din. At saka, pero at least nandyan yung mga tao, nakita natin. Kami mismo, hindi namin ini-expect yung Walk for Change mo na ganyan talaga yung support na ipapakita ng mga tao. So, ikaw din siguro, baka nagtaka ka rin. Oo. Kasi parang nga naging parang people power. Kasi kung nakikita mo, no, may mga nagbibigay ng candies, tapos may mga tubig, nagbibigay sa mga naglalakad, no? Voluntary lang yung galing sa mga tao din. So, nakita mo talaga na yung mga tao, nandun talaga yung puso nila sa pagbabago. So, confident ka ba, ma'am? Na, ako, confident ako. Kahit hindi ako sa taga-baybay, confident ako na mananalo ka talaga. Hindi pa tayo nangungumpanya dito. Kaya lang may sarili tayong mga prediction, di ba? Oo, so, babae ka, ma'am, hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Kasi isa lang ang kinakatakutan ko, no? Si Lord. Pag nagalit siya sa akin, alam ko, mas malaking bagay yun sa akin. Pero, basta nasa tama ako at nasa katuwiran ako, alam ko nasa akin si Lord. Kaya na itanong ko sa inyo, hindi ka natatakot dahil nabanggit mo doon sa 3G niya, yung guns. Meron talaga? Meron. So, bali... kumusta naman yung sa inyo sa peace and order doon? Alam natin na hawak din nila yung pulis. Pero natutuwa kami sa mga kapulisan namin sa baybay, no? Kasi neutral talaga sila, Dan. Hindi sila nakikialam pagdating sa peace and order. Sa peace and order, okay sila. Pero pagdating sa amin, no? Kasi may isang incident, no? Alam mo si Mayor Carrie, no? Pag meron siyang hindi nagustuhan, gusto niya paalisin kami. So, uutusan niya yung mga pulis na umalis kami dyan sa lugar na yan kasi hindi kami pwede dyan. Pero ang mga pulis, sabi nila, hindi nila trabaho yun. Tsaka meron pa siyang isang instruction na disarmahan daw ang mga security ko. So, hindi din pumayag ang chief of police sa amin kasi sinasabi niya na may permit ang mga security ni Ma'am Malot. So, hindi ko pwedeng pakialaman yan. So, maliban kay Malot, may nakikita ba nga potential na tao? If in case na wala si Malot, sino yung pwede mong mayroon ba? Kung mayroon? Marami naman, no? Maraming may potential na kumalaban sa kanila. Sa mga karing. Kaya lang, siyempre, yung takot nandiyan. At saka yung, of course, yung logistic. Logistic, hindi basta-basta. Pwede malaman natin, sabi nila, ma'am, at least malaman din natin, saan daw galing yung logistic ni Malot? Sa personal pera ko yun. No? Kasi negosyante naman tayo, legitimate na negosyante sa Manila. Although walang nagtatanong, walang question dyan, ma'am, dahil alam naman siguro nila kung saan yung galing yung source mo. Pero at least naman malaman din nila. Pero in-explain ko na yan sa baybayanan na lahat ng ginagastos ko dito ngayon, personal money ko to. Anyway, hindi ka naman subject sa unexplained wealth dahil private person ka ngayon. Ngayon hindi ka pa, sabihin natin, private person ka pa, may mga natutulungan na rin tayo, di ba? Oo. Marami na kaming natutulungan ngayon sa baybay kasi alam mo Dan, pagka na-identify ka, na lumapit ka sa akin, hindi ka nabibigyan ng tulong talaga ng mga kari. Kahit nga mismo, mga nagtatrabaho mismo sa munisipyo, parang... Pag nalaman nila na lumapit ka kay Malot, automatic, ikakat nila lahat ng mga pwede na itulong sa'yo. Sa pagkakaalam ko din, yung mga sumali daw sa sa Walk for Change mo, natanggal sa munisipyo? Natanggal sa munisipyo. Oo, so yung mga ganyan, ma'am, siyempre nakakaawa din, dahil siyempre baka yan lang ang source of income nila at saka natanggal dahil lang sa prinsipyo nila. So may mga alternate po ba tayo doon? Oo, katulad ng may mga scholars, na natanggalan ng scholars dahil ang nanay nila sumama sa Walk for Change. Talaga? Oo. Pero sabi ko na susulatan natin ang DSWD dyan, pero pagsamantala habang kinat nila, ako muna ang mag-shoulder. Kasi 300 pesos a month naman yung allowance. Mula nang lumabas yung pangalan mo, parang dumami yata yung 4-piece doon. Iniikot nila at saka si Mayor Carrie mismo ang nagbibigay ng mga allowance sa beneficiaries ng 4-piece na under dun sa law, sa 4-piece, bawal makialam ang chief executive sa distribution ng 4-piece. Pero ngayon, ginagamit niyang pamulitika ang 4-piece. Na-mention mo kanina yung livelihood. Ano yung pwede mong ma-introduce sa kanila, maibigay if in case, na ikaw na yung maging chief? Kasi kung nakita mo ang baybay, talagang malaki ang potential niya kasi sentro siya, Dan, di ba yung baybay?
may exit siya sa Mindanao, tapos Cebu, tapos Luzon. So, ang dami talaga. Tsaka may mga produkto din ang Baybay na pwede namin, kasi sa ngayon dad, pag tinanong mo, taga saan ka, taga Baybay. Anong meron sa Baybay? Wala ka talagang masasabing produkto ng Baybay. Talaga. Katulad ng Tacloban, no, may binagol. Kami, wala kaming masasabing amin talaga, sariling amin. Yung delicacy. Oo, delicacy. Dahil hindi din na-promote. Talaga ma'am, wala. Oo, wala. So, kahit ganyan, may ibigay natin, yung mga farmers natin, ano yung common problem nila? Ang farmers din, walang support ng local government. Kasi katulad ng east part namin, malamig. No? So, pwede siguro dun yung mga repolyo. Tapos magkano ang kilo ng repolyo ngayon? Kung tutulungan mo sila, hindi na sila maghihirap. Tsaka yung product niyo doon, palay lang yata, at saka niyog, lubi, dito sa atin. May mga, ano pa din doon, sand gravel extraction pa rin, legal mga extraction doon. Nagpapatuloy pa rin yan. Oo, dahil doon kinukuha nila ang tinatambak nila sa reclamation. May pumunta dito sa amin, mga taga 5th District, yan ang problema nila. Humingi ng tulong noon na kung pwede, makag-file sila ng case against them. Kasi nga, karamihan din sa mga nagsuporta sa amin, against sila doon sa mga illegal na howling ng mga carry. So, kasi parang 50 pesos lang ata kada barangay ang binibigay niya. Tapos, magkano na yun pag sinarge nila? 600 pesos per truck? Oo. Parang nakikita ko nga sa inyo, ma'am, parang malapit ka talaga sa Diyos dahil yung nandoon kami, parang yung mga pari doon, parang close sa inyo. So, anyway, ma'am, at least naman lang, baka may gusto kang ipaabot ngayon sa mga listeners natin, ano yung gusto mong ipaabot. At saka, una sa lahat, ma'am, nagpapasalamat ako na naka-chance ako na ma-interview ka dito. Nagtitext-text lang tayo. Ako, nahihiya na ako sa inyo dahil hindi man lang kami doon ng burol ng tatay mo, pero at least nandun sila, Manabiki at saka si Sir Bin. So, anong last parting words natin, ma'am? Go ahead. Unang-una, na pasalamat talaga ako dun sa suporta. Kasi nung time na, alam mo, pag nawalan ka ng mahal sa buhay, kasi first time talaga, alam na yun sa daddy ko, talagang sobrang lungkot, sobrang nakaka-depress, kasi bakit ngayon pa, Pero, nung nakita ko yung support ng mga baybayanan sa akin, at saka sa pamilya ko, imagine mo, habang naglalakad yung funeral car ng daddy ko, inahagisan ng bulaklak, yung mga bulaklak sa garden nila. So, nakita ko talaga na ang mga baybayanon talaga, maawain siya mapagmahal talaga. So, sa lahat ng mga baybayanon na sumuporta sa akin at sa pamilya ko sa panahon nung nawala ang tatay ko, nagpapasalamat ako. At saka sa lahat ng suporta nilang binibigay sa akin at sa pamilya ko. Maraming salamat. So, ganon din yung mayayari, ma'am. Sa ngayon, siguro, kahit ngayon na nasa kanila, sabi ng mga tao doon, nakikita lang daw yung gobyerno doon during election time. Sigurado ako, pag ikaw nang maging mayor doon, hindi na talaga makikita. Ma'am, thank you so much. Dahil gusto ko sana i-consume yung 10 minutes pa, kaya lang may naka-standby pa akong guest dito. Maraming salamat na lang po. Thank you, Dan. Thank you. Thank you so much, mga kasangkayan.